Dear Wang in UK. Sabi nila, classic never goes out of style. Totoo naman, kasi kung kagaya ko, ikaw, mahilig ka sa mga makalumang bagay. Abay, bagay na bagay sa'yo at para sa'yo ang video na to. Kaya tara, samahan niyo ako and let us explore the historical city of Bath. Una kong napuntahan ang lugar na to last July 2024, just this year, when my friend Ate Emily Grimes introduced me the city. Back then, I fell in love at gustong gusto ko siyang balikan. Doon ko lang din na-realize na Bath City and its rich heritage has become the major filming location pala ng pinakapaborito kong classical drama ng Netflix na walang iba kundi ang Bridgerton. Thank you so much sa maganda at mga gwapo kong mga friends for today. First stop sa location natin sa Bath ay ang Royal Crescent. Alam niyo ba guys na ang Royal Crescent na ito ay siya lang namang pinakasikat na filming location ng Bridgerton dahil ito lang naman ang nag-iisang residence ng napakasikat na characters, the Featherington family. Talagang na-amaze lang ako sa half-moon style or crescent structured Georgian design house na ito na ngayon ay ginawa ng hotel at ginawa ring residential flats ng mga posh people dito sa Bath. At malamang sa malamang, dahil nga posh people malaki at posh din ang halaga kung ikaw ay magmamay-ari or magre-rent ng isa sa mga flats na ito dito sa Royal Crescent as your residence. Ngayon guys, ay tuturo ko sa inyo yung entrance at yung structure ng House of Featheringtons in the Bridgerton Netflix series. Hello everyone, so we are here now at Royal Crescent. Royal Crescent is situated in Bath, England. So this is the famous Royal Crescent wherein the Netflix Bridgerton series has filmed their location for the Bridgerton's House of Featherington. So as you see, this one is the House of Featheringtons. This one is the Royal Crescent. So as you see, it has the name Royal Crescent, which was erected in 1767 by the architect John Wood Jr. So this is the building. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bahay ng mga Featheringtons. Kung fans kayo ng Bridgerton, ito yung bahay ng mga Featheringtons. So, see you guys. Ang ganda tingnan nyo. This one-of-a-kind Georgian design building, bihira ka na lang makakita ng ganito sa panahon ngayon. The building is still intact and it's still attracting guests and visitors and tourists from all over the world until now. So this is the Royal Crescent. This is the main entrance pupunta doon sa Crescent. Parang half mo tsaka din na Crescent. So meron na sila mga displays ngayon for Christmas. As you see, we have the Christmas tree. We're not actually going to do anything. The Royal Crescent is a Bridgerton filming location na ginaya ang Mayfair sa London. Kung kayo ay fan ng Bridgerton Netflix series, dito nyo makikita yung mga kalesa at yung mga designed costumes ng mga taga Mayfair sa Bridgerton na naglalakad-lakad. Next stop after the Royal Crescent, we have the Circus. Tinawag siyang the Circus because it's a circular enclosure. Ang building ay naka-round siya sa 4 na punong kahoy na malalaki. And still, partly, it is a Bridgerton filming location pa rin. After the Circus, may labasan siya na tinatawag na the Gay Street. Ang Gay Street ay makaluma pa rin na mga houses and flats. May mga residents pa rin dito. Kaya itong the Gay Street, dito natin makikita ang pinakasikat na next natin na stop. Walang iba kundi ang Jane Austen House. Si Jane Austen lang naman ang isa sa pinakasikat na babaeng sineselebrate dito sa Bath. In fact, every year, Bath is celebrating Jane Austen Festival. If you know her, she is an historical
novelists and writer na isang British na nakatira dito sa Bath City at ito ang kanyang bahay. Sa mga hindi nakakilala kay Jane Austen, she is the most historical writer of the novels Pride and Prejudice, The Persuasion, Sense and Sensibility, Emma, Northanger Abbey at iba pang mga books na famous. I had a little chat with this pretty storekeeper, Georgiana. I've always wanted to see what's inside. I was, coming to and fro in Bath, but I've never seen what's inside of here. It's really, really nice. Your name is Georgiana. Georgiana Darcy, of course. Thank you. I never got the chance to tour on Jane Austen's house kasi nga may mga hourly na mga exhibits and ticket schedules. And doon na ako hanggang sa may gift shop with Georgiana. Pero there will always be next time, I believe so. Kung nakapunta ka or nakatry ka sa Bath, talagang nanaisin mo na tumira na lang dito kung ganito kalinis at ka-picturesque yung lugar. One sight that caught my attention today are these two lovely dogs. I think Great Dane or Dalmatian breed na napakaganda at napakamaamo tingnan with their master na isang visitor din dito sa Bath. Halos lahat kasi ng tao dito sa UK or sa Britain ay merong mga aso, even si Queen Elizabeth pa nga, and I always have soft spot for dogs in my heart. Yesterday was Black Friday sale kaya ganito na lang kadami ang dagsa ng tao. At syempre, pag maraming tao, marami din ang mga street performers kagaya na lang nito nakita natin na orchestra. Playing Hark the Herald Angels Sing kasi nga start na ng Christmas market at napakaraming booths na pwede mo mapagpipilian. Mga little booths na magkakaroon ng mga sales na food, iba't ibang klase ng mga mabibili mo for Christmas. At dahil nga Black Friday sale kahapon and until supplies last naman daw sabi ng mga stalls, bigla na lang pumasok yung friend ko na si Rome dito sa store ng mga boots na ito na Ricoh ang brand. Abay, 20% sale daw sila pero ang mamahal naman pa rin kaya wala akong time na bumili at wala din akong pera. To the other one, the woman. Yeah, that one. Nang bigla naman akong sinorpresa ni Uncle na san sa'yo dyan? Abay, pumili na rin ako at abay binili naman. Kaya salamat at Merry Christmas. Christmas. Thank you for the Christmas gift. May ano yan? May kapalit yan. Come with another paradise as well. Oh, that's Do nice. it traditionally. Yeah. Thank you. Yes, please. 20 pence. Okay. It's really hard to like fix that. Kind of. At ayun na nga, thank you so much. Our next stop is the modiste or the Abbey Deli. Ito lang naman ang dressmaker ng Bridgerton. Paano kaya? Pero totoo, sa totoo lang talaga, yung Abbey Deli is pagkainan siya, hindi siya talaga dressmaker in real life. Yung Bath kasi is nalalakad-lakad mo lang kasi tapat-tapat lang yung mga stores. Hindi ganoon kalayo yung mga tourist attraction. Yung Bath Spa, yung mga museums, yung mga halls, yung mga balls. And even this library na nagkaroon ng sale na sobrang dami at sobrang laki lang ng library na ito. Nalula ako sa dami ng libro at hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. Pero hindi naman libro yung pinunta ko dito. Kaya okay lang din. Hindi na rin ako bumili. Nag-picture-picture lang kami at nag-video-video na rin kasi nga napabilib kami sa dami at sa ganda din ng view sa library na ito. Sa totoo lang talaga guys, mahilig din talaga ako sa libro. Nanghihiram pa nga ako dito ng libro sa library dito sa amin sa Fish Ponds ng libre at may library card na ako, naka-register na ako at sa totoo lang din, meron din akong mga nagustuhan dyan sa mga nakita ko ng mga libro pero wala din akong pambili kaya next time na lang. Dito mo rin talaga malalaman na lahat halos ng tao dito sa England, particularly in Bath or kahit saan naman dito sa Britain, ay napakahilig talagang magbasa. Naging tradisyon na ng mga tao dito at naging attitude na nila ang magbasa talaga ng libro. Another street performer ng trumpet. Grabe ang talented at favorite song ko pa, Hallelujah. Paskong Pasko na talaga. Thanks God.
Medyo tanghali na rin nung nakapunta kami sa Bath kaya naghanap na rin kami ng pagkainan. Hindi na kami naghanap ng kung ano-ano at kung iba-iba pa kasi andito na kami sa tapat ng Itsu Japanese restaurant. Mura lang din naman at nakakabusog din naman kaya okay na din. Last July nung pumunta ako sa Bath, marami din namang tao. Pero hindi kagaya nito na sobrang siksikan. Kasi yung Bath dinadayo ng mga turista aside sa malinis, maganda, ang mga shops, marami ka ding mapagpipilian at maganda din ang view. Almost 1 year na akong hindi nakatry ng milk tea. Thank you, my friend. Bumili lang ako ng milk tea. May kasama ka ng iba. Sino siya? Joke lang. Marami kang pwedeng gawin sa Bath. Aside from numerous world-class restaurants, myriad stores of both local and luxury items. Most of all, the architecture and the beauty of the city itself na hinding-hindi ka talaga magsasawa. Our next stop, the Pulteney Bridge, built on 17th century. Pag nasa mismong bridge ka na, it's not like bridge. Parang ang dami-daming stores lang. Kagaya nitong napakagandang mga flowers dito. It's already the bridge, pero parang hindi bridge. Yung tinatapakan natin ngayon ay isang store na nakapatong sa bridge, na Pulteney Bridge mismo. The Pulteney Bridge is a famous Bridgerton filming location also during the season 1. Kung kayo ay mahilig sa mga lumang items, meron sila ditong mga collectible coins, postcards, letters way back 17th, 18th, 19th century. So we're here in the Pulteney Bridge. So yung Pulteney Bridge guys ay sikat na landmark in Bath na filming location din ng Bridgerton. Dito din nangyari yung sa season 1 with Simon and Daphne and all the Bridgerton seasons pa sa Pulteney. Correction guys, ibang-iba yung spelling sa pronunciation. Dapat Pulteney instead of Pulteney. I-correct naman natin, no? Baka i-correct pa ng iba, Pulteney Bridge. Pababa naman ng Pulteney Bridge, riverbed side, you can take photos of the river sa malapitan. This is the landmark and the heart of Bath City. It's the Avon River, that's the hotel, and doon naman yung Bath Abbey. Mutya ka baliling, salamat angkol sa imong gipalit nga sapatos. This Pulteney Bridge and Avon River, napakakaiba lang talaga yung pagkadesenyo niya. Perfectly engineered. It's the landmark itself. Unang-unang dinadayo dito sa Bath. Pag nandito ka na sa Avon River, hindi ka na mawawala sa Bath. Nandyan na yung hotel, nandyan na yung bus stop, nandyan na yung Bath Abbey, nandyan na yung city center, nandyan na lahat. Yung Bath City and its architecture, parang relasyon yan eh. When you genuinely built it, it will last long. Samahan mo na rin ng enough restoration, preservation, and care. Then, it will last a lifetime. Grabe! Bath. Simpleng pangalan, pero malaman. Rich heritage, fantastic buildings, Victorian buildings, Georgian architecture. Brings you to 1,000 of years back. Kagaya lang yan ng isang collectible item. Would it be postcard? Lumang coins? Mas luma, mas mahal. At pag mas mahal, mas may value. Historical. So we are here on the Great Pulteney Street. Tignan mo guys, ang ganda ng mga building, walang mga basurahan, walang kalat, walang vandalism, super linis. Next stop after the Pulteney Bridge is the Pulteney Street or yung tinatawag nila ngayon na Great Pulteney Street along with the Henrietta Street. Andito na rin yung iba pang mga Bridgerton film location. Kasama na dyan ang Duke's Hotel at ang tinatawag natin pinakapangmalakasang Lady Danbury House. So we're here in the Holborn Museum. One of the filming locations of Bridgerton, Lady Danbury's house.
Kung fan ka ng Bridgerton, ito lang naman ang napakalaking mansyon ni Lady Agatha Danbury. Ito yung sa Bridgerton Season 1, the arrival of Simon, the Duke of Hastings na apo ni Lady Danbury, and the lover and the husband of Daphne Bridgerton. Next stop, the Bath Abbey. This is referred to as St. Peter and St. Paul's Church. Bath Abbey ay naitayo pa noong Anglo-Saxon time or 973 AD, which is known for its English Gothic architecture. After namin sa Bath Abbey, gusto pa sana namin pumunta sa Roman Bath Spa, kaso lang napakataas ng pila. So nakita namin at agaw pansin itong bicycle living statue ng isang street performer din dito sa Bath. At nung nakita ko siya sa online, sa kanyang Instagram, ang pangalan niya ay Estevan Mortensen. Hindi siya nagsasmile or nagmumove pag hindi mo binibigyan ng coins. At naawa rin na kami, lalo na ako, kaya meron din naman akong little coins, so binigay ko sa kanya at yun, nag-like siya. At inakbayan niya ako for a picture. Thank you!